Hello mga kaibigan, magandang araw at magandang buhay po para sa ating lahat. Ngayon nga po ay sisimulan na nating magkwento ng episode 68 ng Init sa Magdamag. Kaya wag na po nating patagalin pa at tayo na ay magsisimula. Sa kagustuhan nga po ni Peterson na magkausap sila ni Rita ay talagang natuntun niya pa rin itong tinutuluyan nga ni Rita. Kaya naman, nang magpunta nga siya doon ay nadatnan nga niya itong si Nanay Celia. Saktong pagkakataon naman po nakaaalis lamang ni Maggie. Doon nga ay wala nang nagawa si Celia kundi kausapin itong si Peterson. Humihingi nga ito ng tawad at ayon nga sa kanya ay sana bigyan pa siya ng pagkakataon. Ayon nga dito kay Celia ay talagang masama raw ang loob niya kay Peterson. At dagdag pa nga po niya, hindi daw talaga niya nagustuhan ang ginawa nito. At sabi nga niya talagang si Rita daw ang pinaka-nasaktan sa lahat. Ipinangako naman po ni Peterson na hindi na nga raw niya muli sasaktan pa itong si Rita. Ngunit ayon naman dito kay Nanay Celia ay hindi pa nga daw siguro ngayon ang tamang panahon upang patawarin nga niya talaga itong si Peterson. Samantala, sa pagkakataong ito naman ay biglang bababangan ng hagdan mula sa itaas ng kanilang bahay itong si Rita at hahanapin nga niya ang kanyang kaibigan na si Maggie kung umalis na nga raw ba ito. Sakto namang itong pagkakataon ay makikita niya nga ang kanyang asawa na naghihintay sa labas ng kanilang bahay at kausap ang kanyang ina. Doon nga po ay magugulat siya at makikiusap nga itong si Peterson kung pwede raw ba silang magkausap. Nang magkaroon nga ng pagkakataon na magkausap muli ang mag-asawa, ay agad naman siyang sinabihan ni Rita. Ayon nga sa kanya ay magbibigay lamang daw po siya ng 2 minuto upang sabihin lahat ni Peterson ang kanyang nais. Kaya naman, wala pong sinayang na kahit anong sandali itong si Peterson at naglitanya na siya agad. Ayon nga sa kanya, nababatid naman daw ni Rita na talagang mahalaga sa kanilang mag-ina ang kanyang imahe dahil pinaplano nga daw niya di umano na lumaban muli sa susunod na eleksyon. Kaya naman nagsalita itong si Rita at ayon sa kanya, diretsahin mo na nga ako. Doon nga ay sinabi agad ni Peterson na hinihiling nga niya na wag daw nawa gamitin ni Rita bilang grounds ang kanyang pagiging impotent. At pumayag naman itong si Rita habang nakatitig nga siya ng masama dito kay Peterson. Ngunit sa isang kondisyon nga lamang daw po. Ayon nga kay Rita ay wag daw a-attend itong si Peterson sa pre-trial hearing nila at sa mga susunod nga na hearing ng kanilang kaso upang mas mapadali nga daw ang proseso ng kanilang annulment. Pumayag naman po dito si Peterson sapagkat talagang wala siyang choice at doon nga ay nagkasundo na ang dalawa. Umalis na agad itong si Rita matapos nilang mag-usap at habang nag-umaakyat nga itong si Rita sa hagdan, papanik sa kanilang bahay ay sinabi nga ni Peterson na kung talagang hindi niya daw makukuha sa maayos na paraan nga na panunuyo itong si Rita ay gagawa daw siya ng paraan para maibalik nga sa kanya ang kanyang asawa. Talagang nagsisimula na namang gumawa na kung ano-anong kalokohan itong si Peterson sapagkat sa paraan ng kanyang pagsasalita, tila ba'y hahamakin nito ang lahat, makamtan niya lamang ang kanyang asawa. Samantala sa pagkakataong ito naman po ay dumiretso na nga itong si Hana sa bahay nila Kiko upang makausap nga ito at malaman ang buong istorya kung bakit siya iniiwasan. Doon nga ay talagang sinabihan siya ni Hana na sabihin na sa kanya kung ano ang katotohanan at susubukan nga talaga niyang intindihin dahil gusto niyang malaman kung ano ang problema. Nang akma nga pong magsasalita at magpapaliwanag sana, itong si Kiko ay bigla namang dumating ang kanyang ama na si Love. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon na mapurnada na naman ang kanilang pag-uusap at doon ngay agad na pinunasan ni Hana ang kanyang mga luha at sinabi niyang aalis na nga daw siya. Doon ay hindi na nakapagsalita muli itong si Kiko at pinigil rin siya ng kanyang ama na sundan pa itong si Hana. Dito na nga ba magtatapos ang pag-iibigan nilang dalawa? Samantala sa inuupahan naman po ni Rita ay nagkakausap muli silang mag-ina dahil nga nagpaplano na naman ito na lumipat ng lungga sapagkat natagpuan nga po siyang muli ni Peterson. Kaya nga naman sabi ni Kyle, mas maigi na nga daw na hindi alam ng kanyang nanay Celia ang lugar na kanyang lilipatan sapagkat baka mamaya daw ay hindi na naman daw mapigilan o makontrol ni Nanay Celia ang kanyang sarili at aminin na naman daw kay Peterson kung saan ito nakatira. Kaya naman nagyakapan na nga itong mag-iina at ayon nga dito kay Rita ay saka na lamang daw niya sasabihin at tatawagan ng kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid sa oras daw na lumabas na itong si Baby Andrew. Opo mga kaibigan, baby boy nga po ang nasa kanyang sinapupunan at talagang handa na nga ang pangalan niya dahil Andrew, wika ni Rita. Sa kabilang banda ay magkasama at nag-uusap naman po itong si Raymond at si Dr. Christopher at pinupuri nga ni Tupe ang foundation ni Raymond sapagkat ayon nga sa kanya ay talagang nagkiklik nga ito at maraming tao ang natutulungan. Ayon nga dito kay Raymond ay nakakatanggap nga daw siya ng good karma dahil sa paggawa niya ng mabuti sa mga tao at bukod daw doon yung sabon nga daw na ginagawa ng mga tao ay talagang click din sa masa sapagkat marami nga daw bumibili sa bayan. At heto pa, dagdag pa nga ni Christopher ay itinuturing daw niya na
isang napakalaking blessing sa kanyang buhay ang pagkakaroon niya nga daw ng chance na magkaroon at makapagpatayo ng isang charity hospital. Tumayo nga itong si Dr. Christopher mula sa kanyang pagkakaupo at kumuha siya ng isang coin. Doon nga ay nagtos siya at sabay humiling. Nagtaka naman itong si Raymond kung para saan nga ang pagtutos na ginawa ni Dr. Christopher at doon nga ipinaliwanag niya rito na ginagawa raw niya iyon kapag may gustong hilingin ng isang tao. Sinubukan rin itong gawin ni Raymond, ngunit sa kanyang pagkakataon ay bumagsak naman ang coin niya sa sahig, kaya naman nagtawanan silang dalawa. Ayon nga dito kay Raymond ay sayang daw dahil ang kanyang wish daw sana ay para nga sa kaibigan na si Rita. Wika naman ni Tope ay huwag daw mag-alala itong si Raymond sapagkat nakahiling na nga raw siya para kay Rita. Tinanong naman siya ni Raymond kung ano naman daw ang hiniling niya para dito at sa matapang naman na sinagot sa kanya ni Tope, ayon nga sa kanya hiniling daw niya na kung saan man daw magtutungo at lilipat itong si Rita, nawa nga daw ay makahanap na ito ng tunay na kaligayahan at malimutan na nga niya ang sakit na kanyang naranasan at makamove on na nga siya mula sa kanyang nakaraan. At doon nga po ay masayang-masaya na nagtinginan ng dalawa. Samantala, tinanong din ni Raymond kung saang lugar nga daw ipapatayo ang naturang kanyang charity hospital. At doon nga po ay nagpaliwanag itong si Tupe. Ayon nga sa kanya sa center daw ng Esperanza. At heto na, dumating na nga po ang panahon kung saan magpapaalam na rin itong sina Simon at Dr. Christopher sa Barangay Talinsay. Kaya naman hindi rin maiwasan na magkaiyakan ng mga ito. Pabiro pa nga sabi sa kanila ni Simon na talagang hindi niya raw talaga kasi may iwasan na iwanan ng kanyang partner sapagkat hindi rin naman daw kakayanin ni Dr. Christopher na hindi siya makasama. At kaya naman nang nagsalita na nga itong si Tupe, hindi talaga naiwasan na tumulo ang kanyang luha sapagkat bukal sa kanyang kalooban ng pagpapasalamat sa mga tao sa Barangay Talisay. At doon nga po sa huli ay nagkaroon sila ng isang Barangay Talisay group hug. At dito na nga po nagtatapos ang ating episode 68 ng Init sa Magdamag. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta dito nga po sa ating pagkukwento. At syempre, bago pa po natin tapusin ang naturang video ay nais ko pong mega shoutout sa lahat ng ating mga kababayan na nandiyan sa Pilipinas. Hello po! Ganon din po sa ating mga kababayan na nasa ibang panig ng mundo. Tulad nga po ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, United States, Australia, Canada, Indonesia at Malaysia. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig dito sa ating channel. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.